Okay, ngayon, special episode 3242, 3243, and 3245. Alamin natin, no? Sa barahan ng mga isda, ano ba yung pwede nilang masabi sa inyo? At pwede nilang maibigay. It's all about the ecosystem, no? Kaya tignan natin. Maliit ito, maliit. Kaya mahirap. Mahirap. Kuha ko ng 3. Tignan natin kung ano ibibigay ng mga isda sa inyo. Okay, the first one, predation. Grabe talaga, no? Pangalawa, sunlight. And pangatlo, marine. Marine, Diyos ko. Okay. Yung sinasabi kasi, no, na predation, that is, sorry, sakit na naman throat natin. Yung predation kasi, kalimitan ugali ito ng tao. Na, hanggat meron pa siya, hindi mo tinatantanan, no? Hanggat may makukuha ka pa sa kanya, hindi mo siya iiwanan. Pagdating ng panahon na wala ka nang mahihita, tsaka mo iniiwan, 'di ba? And then dito, yung sinasabi ditong blueberries. So ibig sabihin, yung para bang kulang ka sa katotohanan, di mo alam yung totoong istorya. At yung sinasabi pa dito sa pangatlo, no? Kailangan mo mag-extra effort sa buhay mo para malaman mo kung saan ka talaga nababagay. Kasi, di ba, ano ko lang kanina sa daily episode na yung na-cite ko na example is the CEOs ng mga sikat na beauty products at saka yung mga mga gadgets and everything natin. So, kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mong i-promote yung mga beauty products, then you go with the beauty products. Pag ikaw naman yung techie na tao, then you go with the gadgets, 'di ba? And then if ever na andoon ka naman sa services, then you create mga pre-installed na mga videos, and then i-edit mo ng konti, and then you have to promote the type of service na meron ka. Kasi ito yun eh. Huwag mong gamitin ito lagi. Na lagi ka lang nag-aabang kung sino magbibigay, sino tutulong sa'yo, kung sino magpapakain sa'yo, sino sasalo sa problema mo. Huwag ganon. Kasi kailangan mo talagang malaman at tanggapin yung katotohanan na hindi habang buhay, kaya kang buhayin ng ibang tao. Kasi sila may sarili ding buhay. At saka kailangan mong malaman kung saan ka talaga saan ka bagay. Kasi 'di ba makikita mo, maraming nasa beauty products dito sa TikTok na line of business na mga lalaki. Straight na lalaki maliban sa mga gays, 'di ba? And transgender. But bago sila naging CEO, matindi yung mga napagdaanan nilang pang-uokray sa TikTok, sa YouTube nila, sa Facebook nila. Kung alam mo, no, yung mga stories nila bago sila naging ganyan, malungkot din. Kaya lang, hindi sila sumuko. Tinibayan nila yung sikmura nila. Tiniis nila lahat ng pangungutya ng tao, lahat ng pang-underestimate, lahat ng pangbubuli, lahat ng bintang. Kasi hindi nila alam yung katotohanan eh. Yung ibang tao, hindi nila alam yung totoong istorya. Paano siya naging CEO ngayon? Paano siya naging multi-millionaire ngayon? 'Di ba? Tignan nyo yung isang sikat din dito na lahat ng mga items binibili niya sa mahal na collection, 'di ba? Merong ganyan. Hindi ko lang sila babanggitin. Pero ang ganda din ng ang ganda din ng storya niya bago siya nagsimula at bago siya yumaman, kakabili ng mga collector's items ng celebrities,
iba pang mga negosyo. It's either antique, damit, or whatever na gamit ng mga celebrities or trophies na binibili niya. And then, yung isa dyan, sumikat doon sa YouTube. Yung iba, sumikat na una sa YouTube bago sila nag-TikTok. And then, ang dami nilang project, ang dami nilang nagawang natulungan, di ba? Kasi, isa doon sa gusto kong sabihin sa inyo, no, ang common ground sa kanilang lahat, kung bakit sila yumaman after a year or two, yung iba kasi buwan lang Pero kailangan din kasi nilang mag-recover ng losses nila. Kasi may mga losses din sila. Isang common sa kanilang lahat, binubuli sila. Dati. Kahit ngayon na mayayaman sila, binubuli sila. Pero, talaga yung ang ganda ng yung parang, yung negative na binabato, i-twist nila hanggang maging fuel nila yan. It turns as their strength, no? Na kailangan pa nilang pagbutihin yung mga products na inaangkat nila from other countries. Kasi yung iba doon talaga nila binibili, doon nila pinapagawa doon ng factories. Kung susuriin nyo, no, wag kayong mag-focus doon sa mga chismis. Doon kayo mag-focus kung paano sila umangat sa buhay kasi yun yung kailangan nyo, no? So, frankly speaking, don't be a predator. Okay? Gumawa ka ng sarili mong line of business. Alamin mo kung saan ka talaga at doon ka mag-focus para ka. Ganon din sa love life, no? Kung yung gusto mong tao is iyayamanin, doon ka. Huwag ka na maghanap ng iba kapag nandun ka na sa yayamanin, di ba? Kung ikaw din naman yung tao na may asawa na, dun ka na lang din sa asawa mo. Huwag ka na maghanap din ng iba, di ba? Kung ikaw, may boyfriend ka, may girlfriend ka, mag-stick ka doon. Kung ayaw mo doon sa boyfriend mo, girlfriend mo, hiwalayan mo, huwag kang magdagdag, huwag ka din kung ano-ano pa yung mga options na gagawin nyo sa buhay nyo, di ba? And then, sa mga magkakabarkada naman, klaruhin nyo yung mga barkada nyo. Kung baka merong iba dyan sikreto, nagkakagusto sa inyo, nasasaktan ng palihim, di ba? Yung may mga ganung atake. And then, sa companies, kailangan magkakaroon kayo ng mga evaluation. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin yung random. Depende naman kasi sa laki ng negosyo mo Pero di ba, kailangan talaga mag-conduct ka ng mga investigation, opinions, ganun, para alam mo. So, ang punto ko dito is, to let everybody know, you can have all your fruits, blueberries, napakaganda nito. You can have everything you want in life as long as you do the best thing out of yourself. So, yung mga CEOs ngayon dito sa TikTok na mga mayayaman, ang dami din nilang binabayaran tao para mag-edit at mag-wrap ng mga orders nila. Ang dami din nilang pinapakaing tao out of their own charity way of thanking the Lord na meron silang pinapasalamatan na blessings na dumadating sa kanila. Walang perfect sa lahat ng CEO dyan. They have their own mistakes in life. They have their own ups and downs. At kalimitan sa kanila bago sumikat na scam. Yun yung dun. Diba? So, walang taong pinalagpas. Kung nahahalata nyo, na-scam sila, pero binawi ng Diyos, binigyan sila. Kasi never silang nadala doon sa scam. So, binahagi nila yon parte ng nakaraan nila. So, ganun din yung pag-ibig mo. Kung lugmok na lugmok ka, namumugto ang mata mo ngayon dahil nasasaktan ka, iniwanan ka ng asawa mo, live-in mo, boyfriend mo, huwag mong gawing dahilan yan para itigil mo sarili mong mundo. Lumabas ka. Hanapin mo sarili mo. Pagkatao mo, pagyamanin mo. Balang araw, pagsisisihan nila kung bakit ka iniwan. Ganun lang yun. Kahit saan pa mapunta, make the best out of yourself lang. Okay?